Good evening mga kapatid. Sa ating pong pagbulay-bulay, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5, verse 3 to 4. Matthew chapter 5, verse 3 to 4. Ganito po ang pagkakasabi. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin ng Panginoon. So ang paksa po rito sa ating binasa, verse 3 to 4 na may kaugnayan sa panalangin, pinamagatan kong ang panalangin ng mapagpakumbaba at tapat na puso. Panalangin ng mapagpakumbaba at tapat na puso. May isang babaeng matanda na araw-araw nag-iigib ng tubig mula sa medyo malayong balon patungo sa kanilang bahay. At sa kanyang pag-igib, dalawang banga ang dala niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Sa kanan ay isang banga na may bitak. Sa sa kaliwa ay banga na buo. At araw-araw niya itong pinupuno. At sa kanyang paglalakad, dahil malayo ang kanyang bahay, pagdating sa bahay, yung may bitak, kalahati na lamang ang laman. Araw-araw niyang ginagawa ito. Kaya yung may bitak na banga, isang araw nagsalita, nagtanong, at ang sabi, bakit mo ako ginagamit, gayong wala naman akong silbi sa iyo? Napangiti lang yung matandang babae at sumagot siya. Ang sabi niya, alam mo, kung napapansin mo yung daan natin mula dun sa balon hanggang sa bahay, sa araw-araw kong pag-igib, hindi mo napansin yung naggagandahang mga bulaklak sa side na kinalalagyan mo. At dahil doon, magandang mga bulaklak ang lumalabas sa side ng kalsadang yon dahil sa bitak mo. Na tulad ng bitak na banga, mga kapatid, ang taong dukha sa Espiritu ay may kamalayan sa kanyang limitasyon. Alam niya ang kanyang kahinaan at limitasyon. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan, kundi nagpapasakop lamang siya at nagtitiwala sa Diyos, sa plano ng Diyos. At sa kababaang loob na ito, siya ay pinagpapala at nakapagpapala sa iba. Na minsan, ang basag na puso ay hindi palaging kalungkutan o kabiguan sa buhay, kundi ito'y instrumentong ginagamit ng Diyos upang makatanggap ka ng pagpapala at higit sa lahat, makapagpapala sa iba. Ito'y ating teksto ay bahagi ng sermon ni Jesus Christ sa bundok. Na dito, ipinapakita ng Panginoon kung paano mangugali ang kanyang mga tao sa kaharian ng Diyos. Kung paano sila sumasampalataya at kung paano sila nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Sa kabuuan, ang mga talatang ito'y nagpapakita sa atin na ang pagpapala ng Diyos ay hindi para sa mga mayabang, hindi para sa mga mayayaman sa material, hindi para sa malalakas, kundi para sa mga taong may kababaang loob. Kinikilala ang kanilang kahinaan, ang kanilang pangangailangan, nagdadalamhati ng kanilang puso at umaasa lamang sa Panginoon. So, ang mga katangiang ito ng kahinaan ay pintuan na sa kaharian ng langit at sa aliw na nanggagaling sa Diyos.
Napakaganda po ng Sermon of the Mount kung ating pong pag-aaral at basahin. Kaya ito'y bahagi at ang layunin dito sa panalangin ay upang ipakita ang tunay na panalangin ay nagmumula sa mapagpakumbabang puso. At ituro na ang pagkilala sa ating kahinaan at kasalanan ay siyang nagbubukas ng pintuan ng biyaya ng Panginoon para sa atin kaaliwan. Kaya lumapit tayo sa Diyos sa panalangin na lumalapit ng may kababaang puso at pagsisisi sa ating kasalanan. Paano natin gagawin ito? Mayroong 3 paraan, mga kapatid. 3 paraan upang lumapit tayo sa panalangin sa Diyos na may kababaan at pagsisisi. Una, lumapit tayo sa panalangin ng may dukhang espiritu. Dukha. Pag sinabing dukha po, mga kapatid, ay mahirap. Ang sabi sa ating teksto, verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Dukha po sa Griego ay tumutukoy sa lubos na kahirapan, walang-wala, tanggap ang sarili, ang kanyang limitasyon. Kaya ang panalangin ng isang tunay na Kristiyano ay batay sa pagkilala sa sarili na wala siyang may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Noong tayo po'y bagong mga mananampalataya, under born again pa, paligsahan po ng panalangin. Napansin niyo ba noon? Pagalingan, pahabaan, pabulaklakan ng pananalita. Pero ngayong nalaman natin na tayo nakatuon sa salita ng Panginoon, hindi yan ang batayan. Na tayo po ay magmalaki sapagkat wala pong pakinabang. Tulad ng isang pulubi sa daan, wala siyang dala sa kanyang sarili, wala siyang may pagmamalaki, kundi ang bukas na palad na umaasa lamang sa tulong ng iba, umaasa lamang sa awa ng iba. At bilang Kristiyano, pangungugali sa ating o sa kaharian ng Diyos ay dapat alam natin ang ating limitasyon na hindi natin dinadaan sa husay, mabulaklak na panalangin, kundi may kapakumbabaan at pagsisisi sa sarili. Kapag lumalapit tayo sa panalangin, dalhin natin ang ating sarili na walang pagyayabang, kundi umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. Tayo'y lumalakad lamang, nabubuhay lamang sa biyaya at dapat diyan tayo lumago at hindi na sa dati nating akala, paniniwala sa ating sarili. Kapag lumalapit tayo sa panalangin, dalhin natin ang ating sarili na kilala ng Diyos ang ating limitasyon. So ikalawa, lumapit tayo sa panalangin na nahahapis ang puso. Verse 4, mapapalad ang mga nahahapis. Pag sinabi pong nahahapis, mga kapatid, ay talaga namang may pagluha, may bagbag na puso. Sa panahon ng mga Hudyo, sa Biblia, nababasa natin sa Lumang Tipan at buhay ng mga Hudyo, ang pagkahapis na ipapakita nila sa panlabas, pagluha, pagsuot ng sako, nakaupo sa harapan ng araw at tumatawag sa Diyos. Pero ang tinutukoy dito ni Jesus ay kalungkutan dahil sa kasalanan. Lahat tayo nagkakasala bawat sandali. Ang panalangin ay dapat may kasamang tunay na pagluha at pagsisisi sa kasalanan. Kung ating babasahin ang mga sulat o awit ni King David sa Psalms, lalo na ang Psalms 51,
Siya'y nananalangin ng may pagluha at pagsisisi sa kanyang kasalanan. Alam natin ang kasalanan ni David, napakatindi at mabigat. Ang kanyang kasalanan, ang kanyang pangangalo niya kay Bathsheba at ang pagpatay niya kay Urias. Pero naranasan niya ang awa, kapatawaran na habag ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa mga pusong nagsisisi, nagpapakumbaba, at hindi siya natutuwa sa mayamang. Ang panalangin ng may pag-amin at paghingi ng tawad ay laging narinig ng Diyos. So hindi lahat ng panalangin, kahit anong ganda at haba, kung walang bagbag, nahapis na puso, ay hindi tayo nakakatiyak na dinidinig ng Diyos. So sa paglapit sa panalangin, una, manalangin tayo may dukhang espiritu. Pangalawa, nahapis na puso. At ikatlo, lumapit tayo sa panalangin na matibay sa pananalig. Verse 3 and 4. Pero bigyan natin diin yung ikaw bahagi ng bawat verses. Ang sabi po sa verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Bakit? Sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Verse 4, mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. Yun ang siguradong sasagutin ng Panginoon sa panalangin. Kaya dapat tayong lumago talaga sa panalangin. Dahil ang panalangin, yung kakayan natin, biyaya ng Diyos na pinagkaloob lang sa atin. So hindi tayo dapat lumakpas doon, kundi tayo'y sumunod, sumang-ayon sa kanyang nais na panalangin para sa kanya. Ang sinabi diyan, sa kanila ang kaharian ng langit at ikalawa, sila'y aaliwin. Ito ay katiyakan, hindi ito basta posibilidad lamang, kundi katiyakan talaga na sila ay tutugunin ng Panginoon. Kanila ang kaharian ng langit at sila'y aaliwin. Kaya ang panalangin ng mga pagpakumbaba at nagsisisi ay tiyak na sinasagot ng Diyos ayon sa kanyang pangako. Kung natatandaan niyo yung alibughang anak, nung una siyang lumapit sa ama upang manalangin, hingin ang kanyang gusto, natanggap man niya. Pero siya ay nagdeklara. Siya ay nag-uutos sa kanyang ama na ibigay ang nararapat para sa kanya. Ay talaga namang mayroon siyang karapatan at ibinigay ng ama at winaldas niya ito sa malayong lugar, sa masasamang bisyo. Pero noong siya po ay nagdusa dahil sa kanyang kayabangan, bagamat pinagkalooban siya, pero ang pagkakaloob sa kanya ay bunga ng kanyang pagdidikta sa Diyos, madaling nawala. Naubos. At doon niya naunawaan na hindi pala habang panahon ang material na pagpapala. May pagkakataong mauubos at yun ang nagpababa sa kanya. At muli siyang lumapit sa Ama na punong-puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Hindi siya nabigo. Sapagkat malayo pa lamang, tanaw na siya ng ama. Ang ama ang unang tumakbo sa kanya, tinapos siya, tinanggap siya, sinuotan siya ng otoridad, singsing, bilang isang anak. Kaya ang mapagpakumbabang puso at mapagpasising kaluluwa ay nakatitiyak ng kasagutan ng panalangin. Kaya huwag tayong matakot lumapit sa Diyos sa panalangin. Dahil kung tayo'y lalapit ng may kababaan, loob at pagsisisi, katiyakan ang kanyang tugon sa atin. Katiyakan. Kaya anong aral na ating kukuha dito, mga kapatid? Una, ang panalangin ay hindi pag-uutos o pambobola dahil sa matatamis na salita. Hindi natin pwedeng dagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos
sa pamamagitan ng ating matatamis na salita. Hindi ng magagandang salita, kundi pagkilala ng ating kahinaan at limitasyon at higit sa lahat, pagtitiwala sa kanyang awa. Kaya tayo nananalangin dahil tayo naglilimos ng kanyang biyayang tulong ng ating pangangailangan. Kaya tayo lumalapit sa kanya. Ikalawa, ang Diyos ay hindi lumalapit sa mga mapagmataas. Hindi siya lumalapit sa mga mapagmataas, kundi sa mga pusong durog at nagsisisi ng kanilang kasalanan, ng kanilang katayuan. At panghuli, ang tunay na kaaliwan ay dumarating hindi sa paglayo sa Diyos, kundi sa paglapit sa Kanya sa daan ng panalangin. Kaya hinahamon kong kalalakihan, utos yun sa 1 Timothy chapter 2, nais ko na mga kalalakihan ang siyang manguna sa panalangin, magunahan sa panalangin, alang-alang sa iglesia, alang-alang sa ating pamilya. Kaya dapat manalangin tayo, pero may kapakumbabaan at tapat na puso. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa iyong mga salita, sapagat ang mga salita ninyo ang nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng katatagan upang maisagawa ang iyong kalooban sa aming pong mga buhay pagdating po sa panalangin. At wala kayong ibang inuutusang manguna sa panalangin. Sa banal na kasulatan ay ang tanging mga kalalakihan. Kaya nagpapasalamat kami sa pribilehiyo na iyong niloob at pinili na mga kalalakihan ang dapat manguna, hindi lamang sa aming pamilya, kundi maging sa pulong panalangin ng iglesia. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.